Hi everyone! Ngayong araw na to ay share ko ang aking diet based na rin ito sa recommendation ng aking dietitian sa NKTI kasi nga medyo naparami yata ng kain ang kaibigan ninyo sa mga nagdaang panahon. Hindi na maintain yung tinatawag na diet at saka though maintain pa rin yung healthy living, pero gusto ko talaga yung healthy living talaga. At ito na nga, noong August 18, 2023 ay nagpa-consult nga ako sa dietitian. Ngayon, tinanong ako sa edad ko. I'm 34 years young. At ang height ko ay 5'4" at ang aking actual weight ay 60 kilograms. Pero ang ideal body weight ko base sa dietitian is 58 kilograms. Dapat i-achieve ko yan. Sabi niya, okay naman ang 60 pero mas maganda kung ma-achieve mo yung 58 kilograms. And ang aking total calorie requirement na kinakailangan for a day is 2,000 kilocalories. Ang aking carbs ay 310, ang aking protein ay 60 grams, and fat 60 grams. And then yung intake ko talaga ng salt or sodium is 3/4 teaspoon. Basically, naka-base ang aking consultation sa aking timbang at sa aking laboratory results. Syempre, dapat may bagong laboratory results na i-present sa kanila kasi yun ang kanilang basihan kung ano ba talaga ang tama at dapat. At ito na nga, sa vegetables, kailangan ko ng 2 cups, makakapag-consume ako ng 2 cups of vegetables a day. Sa fruits naman, nakalagay dyan 2 servings. Ang pagkakaalala ko, ang pagkasabi nito sa akin ay pwede akong kumain, let's say for example, mangga, yung isang pisngi lang ng mangga. Sapat na yun. Dahil 2 servings nga lang, so lumalabas na twice pwede akong kumain ng mangga, basta kalahating pisngi lang. No? Sa apple naman, yung maliliit lang. Pagdating naman sa gatas, 2 tablespoon and 1/2 cup water. Dapat low fat, non-fat skim milk ang kailangan. Pagdating naman sa meat or fish, 5 matchbox. Yan lang dapat i-consume ko. Ngayon, pagdating naman sa rice, kailangan ko ng 6 cups a day. So, 3 times a day kumakain. So, 2 cups per meal. And then, for the fats and oils or mga mantika na gagamitin, pwede daw yung vegetable oil. Basta lahat ng vegetable oil pwede. Kasi tinanong ko yan kung how about olive oil? Not vegetables, but galing sa halaman, sorry. Okay din naman ang olive oil, pero kasi pang side dish siya. Hindi siya pang prito. Kasi kapag piniprito siya, or panggisa siya, nawawala daw ang lasa niya. Kaya hindi siya recommended. At ang mahigpit niyang bilhin ay dapat daw iwasan lang mga animal fats kasi nga hindi nga naman talaga maganda, diba? Kasi it's high cholesterol. At kapag kumain naman daw ng chicken, dapat tanggalin ang balat at dapat laman lang ang kainin. At dapat din i-regulate ang pagkain ng mataas na protein na mga karne like baboy at saka baka. Pero kung hindi maiwasan, dapat isang matchbox lang. So yun. And then no sugar, simple sugar o no sugar, like example yung mga tinapay na masyadong matamis o kaya coffee na may asukal, cake at ano pang mga matatamis na pagkain. Yan ang bawal. Ngayon, ito yung sample menu. So breakfast, soft-boiled egg, toast bread, macaroni soup, coffee or tea, papaya slice. Sa lunch naman, tinola soup, chicken tinola, chicken meat, sayote vegetables, rice, fresh fruit. Sa hapunan naman, onion soup, grilled tilapia, upo gisado rice, and fresh fruits. Ito ay isa lang sa mga recommendations. At para sa mga may diabetes o kaya borderline o kaya naman wala pang diabetes at gusto lang talagang maiwasan para hindi tumaas ang sugar, ito naman yung diet. Ito yung ibinigay sa akin. Ito ay naka-planned na according sa araw. Sa Monday, halimbawa, breakfast, apple, bangus grilled rice, non-fat milk. Sa lunch, tinola soup, chicken tinola with sili leaves and sayote rice, papaya. Sa hapunan, pork asado, lean meat, kangkong gisado rice, pineapple. Sa Tuesday naman, banana, oatmeal milk with milk, chicken adobado, tea, fish sarsyado, squash gisado rice, pineapple. Sa hapunan naman, onion soup, ampalaya con, I don't know, ano yan, karne, ampalaya con karne, rice, fresh fruit. Sa Wednesday, unsweetened juice, scrambled egg, rice, non-fat milk. Sa lunch naman, roast chicken, mashed potato, rice, fresh fruit. Sa hapunan, pesa soup or pesang bangus pesa, rice, fresh fruit. Sa Thursday, sa umagahan, fresh fruit, homemade tocino, rice, tea. Lunch, pork teriyaki, carrots, sauteed, rice, fresh fruit. Sa hapunan, chicken stew, cabbage supreme, rice, fresh fruit. Friday,
Sa breakfast, fresh fruit, fish, paksiw, rice, decaf coffee, caffeinated. Sa tanghalian, onion soup, meatballs, sauce, pechay bagyo, gisado. Ibig sabihin, gisadong pechay bagyo, rice, fresh fruits. Sa hapunan, sinigang soup or hipon sinigang, pwede rice or fresh fruit. Sa Sabado, breakfast, unsweetened juice, hard-boiled egg, oatmeal, non-fat milk. And then sa lunch, grilled tilapia, tortang talong, rice. And then sa hapunan, nilaga soup like pork nilaga with potatoes, cabbage, pechay, rice. And then fresh fruits. And pagdating sa Sunday, sa umagaan, fresh fruit, grilled fish, rice, non-fat milk. Lunch, mushroom soup, seafood, basket, mixed vegetables, rice, fruits. And then pagdating naman sa hapunan, noodle soup, chicken, sesame, sayote gisada, rice, and fresh fruit. So ito ay pwedeng sundin as a guide para nga naman talaga, di ba, maiwasan natin yung pagtaas ng ating sugar at ma-maintain yung ating tinatawag na healthy living, healthy diet. Ito ay mula pa rin sa aking dietitian, mga suggestions upang maiwasan sobrang daming asin o alat sa pagkain. Una, pag-aralang lasapin ang lasa ng pagkain walang halong asin. Pangalawa, gumamit ng sapat na dami ng asin sa pagluluto. Ang dami ay depende sa kasalukuyang sakit. Alamin ito mula sa inyong dietitian. Pangatlo, iwasan o bawasan ang maalat na sausawan gaya ng toyo, patis, bagoong, alamang at sobrang daming ketchup at food seasoning gaya ng betchin at magic sarap at kung ano-ano pa. Pangapat, basahin ang labels ng lahat mga prosesong pagkain bibilhin. Bawasan ang paggamit nito kapag nabasa ang sodium sa sangkap. Iwasan ang mga sumusunod na mga pagkain. Pagkain may halong brine, asin at tubig, gaya ng pickles, mga maalat na pinauusukan o prosesong karne at ulam gaya ng corned beef, luncheon meat, hotdog, sausage, longganisa, tocino, bacon, itlog na pula at mga dilatang ulam. Mga chichirya, maalat na biscuits, sobrang pag-inom ng cola drinks. Siyempre bawal na yung cola drinks, diba? Daing, tuyo, tinapat, iba pang uri nito, keso, instant noodles, sopas at sobrang dami ng cake. Wow, na may icing. Maaring gumamit ng mga sumusunod na spices upang magkalasa at flavor ang pagkain. At ang pagkasabi sa akin ay damihan daw ang mga sangkap like tanglad o kaya paminta o kung ano-ano pang nagpapabango sa pagkain para lang talaga na hindi hahanap-hanapin ng ating panlasa o dila kasi nga iniiwasan nga natin ang asin. Kasi kapag mataas ang sodium sa katawan, ang gagawin nito ay i-hold ng asin ang tubig sa katawan natin at yun ang dahilan kung bakit parang mag-swell yung mga blood vessels natin and as a result, nagkakaroon ng high blood pressure. Kaya bawal ang asin kasi nga nakakataas siya ng blood pressure. Okay, next, ito yung mga nabanggit kong mga damihan daw ng sangkap. Maraming gumamit ng mga sumusunod na spices upang magkalasa at ang flavor ang pagkain. Oregano, laurel, paminta, parsley, sibuyas, luya, allspice, suka, curry powder, tanglad, pimiento, cumin, celery, bawang, basil. Pangpito, makipag-ugnayan sa dietitian upang mapayuhan at maigawa kayo ng meal plan na narapat para sa inyo. Okay, so ito lang naman ay may mga suggestions but effective suggestions ito galing sa isang authorized person. Ngayon, kung napanood mo ito, pwede mong gayahin yung mga meal plan daan, yung mga menu dyan na nakalagay kasi nga diba this is a very good way para ma-try natin yung sarili natin to have a proper diet at para maiwasan na rin yung mga complications like diabetes, complications high blood pressure which result to kidney failure. That's it.